Acts chapter 2, 17 to 18 ay nagsasabi ng ganito. Sa Acts 2, 17 to 18, ESV, in the last days, it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams, even on the male servants, or even on my male servants and female servants in those days. I will pour out my spirit, and they shall prophesy. And I will show wonders in the heavens, above the signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned to darkness, and the moon to blood, before the day of the Lord comes, the great and the magnificent day. And it come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Hallelujah. Yan po ang verse ng Bible na ating pong pag-uusapan ngayon. At ang topic talaga natin ay tungkol sa does this prophecy prove that Ellen G. White is the prophet of God in the last days? Yan po. Dahil alam ko po na bilang dating 24 years na tagapagtanggol, debater ng Seventh-day Adventist, evangelist, traveling around in any places, ay itong verse nito ginagamit ko noon to patunayan na ang pagiging propeta ni Ellen White ay totoo at nasa Bible. At ito'y hula patungkol kay Ellen White. In fact, ang sabi ng ang typical at official Seventh-day Adventist teachings ay ganito. For example, Acts 2:17 to 18 drawn from Joel 2:28 to 32 represent a partial fulfillment of the prophet Joel's Old Testament prophecy concerning the outpouring of the Holy Spirit and the restoration of the gift of prophecy in the last days. Yan po ang pinakadiwa ng topic natin ngayon at ng verse na yan. No? Acts 2:17 at 18, ito po ay hinango sa Old Testament. Okay? Kaya sinama ko ito ngayon kasi ginagamit din naman ito ng mga mahal nating mga Seventh-day Adventists, itong Acts, as quotation from Peter. Sabi nga dito, na kinote ni Peter from the Old Testament sa sulat ni Prophet Joel, chapter 2:28 to 23, kung saan, ayon sa mga kapatid nating Seventh-day Adventists, ay ito'y hula patungkol sa restoration ng gift of prophecy in the last days. O sa mga panahon natin, kung saan, dito po sa panahon ito, ng mga huling araw, lumitaw ang kanilang kinikilalang propeta na ginang Ellen G. White. In fact, sa isang publication na published ng Ellen G. White Estate, na pamagat ay A Critic of the Book Prophetess of Health, galing sa Ellen G. White Estate, ay ganito ang sinasabi. Joel particularly specified that your sons and your daughters shall prophesy in anticipation of the great and terrible day of the Lord. Joel 2:28 to 32. Seventh-day Adventists hold that the prophetic gift has been manifested in the life and ministry of Ellen G. White. Yan po ang nakalagay doon sa A Critique on the Book Prophetess of Health by Ellen G. White Estate noong 1976, page 23. So ano pong ibig sabihin lamang nito? Nakita natin ang official teachings ng mga Seventh-day Adventists. Alam ko na maraming Seventh-day Adventists ang hindi gaano familiar sa talatang ito. But since ang ating tema ay Seventh-day Adventists answered verse by verse, sinama ko na po ito dahil ang ating sinasagot ay hindi lamang tungkol sa Sabat, hindi lamang sa 10 utos, hindi lamang tungkol sa pagkain na malinis at malinis na hayop. Kasama din ngayon, ito sa ating pag-uusap, yung tungkol po sa authority ni Ellen White na kinikilang ang propeta ng mga Seventh-day Adventists. So maliwanag, no? Ayon mismo sa Ellen G. White Estate, ang Acts chapter 2 verse 17 to 18
hango sa Joel 2:28-32, ang ginagamit ng batayan ng Seventh-day Adventist, kung saan kanilang pinanghawakan na ang prophetic gift o ang gift of prophecy na nagmanifest sa buhay at ministeryo ni Ellen White ang siyang katuparan nito. Ngayon, siyempre, dati itong paniwala ko, pero nalaman ko na po ang katotohanan, marami kong natutunan, maraming nalamang mali. Kaya nga po, isishare ko sa inyo ngayong gabi, kung ano yung aking mga natuklasan. And I hope wag po kayo ma-offend. Ito po ay isang honest na pagsusuri na alam ko makakatulong na malaki sa inyo. Totoo nga ba? Kaya ito lang natin. Totoo nga ba na ang talatang ito ay nagpapatunay na si Ellen White ay propeta ng Diyos sa mga huling araw? Alam po ninyo, merong aklat ang Seventh-day Adventist at ito ay alam ko pamilya ang mga kapatid nating Seventh-day Adventist. Itong Seventh-day Adventist 28 Fundamental Belief Books. Ito po ay published noong 2005, second edition, revised ito noong 1982, 27 Fundamental Belief Books. Sa page 251, ay ganito ang further na paliwanag pa ng mga kaibigan nating Seventh-day Adventist tungkol sa prophecy na ito ni Joel na keynote sa Acts chapter 2. The prophet Joel predicted a special outpouring of the prophetic gift just before Christ's return. He said, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also on my men servants and on my maid servants. I will pour out my spirit in those days, and I will show wonders in heaven and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into the blood before the coming of the great terrible day of the Lord." The first Pentecost saw a remarkable manifestation of the Spirit. Peter, citing Joel's prophecy, pointed out that God had promised such blessings based on Acts chapter 2, verse 21-22. However, itong sabi ng aklat na fundamental belief, tinatanggap nila na ito ay natupad at somehow naganap sa panahon ni Apostol Pedro. Pero sabi dito, yun ay partial fulfillment lang. No? Yung hula ni Propeta Joel ay parang patikim lang, partial lang, yung naranasan nila Apostol Pedro sa Acts 2 ng panahon ng Pentecostes. Kasi hindi naman natupad dito yung isang part o isang bahagi ng propesiya ni Joel kung saan binabanggit niya na magdidilim ang mga araw. Meron kasi sinasabi dito, sabi nga nila, ituloy natin ang pagbasa sa page 251. However, we may ask whether Joel's prophecy reached its ultimate fulfillment in Pentecost or whether there must be another more complete fulfillment. Okay? We have no evidence that the phenomena in the sun and moon that Joel spoke of either preceded or followed that outpouring of the Spirit. These phenomena did not occur until many centuries later. Yan. Ito yung sinasabi natin kanina, mga kaibigan, na hindi natupad ng kumpleto, hindi lubusang natupad ang propesya daw ni Joel sa chapter 2, verse 26 hanggang 32 sa time ni Peter sa Acts 2. Dahil yung hula daw patungkol sa phenomena ay hindi nangyari sa time ni Peter, kundi ito daw ay magaganap pa many centuries later. Ano ba yung mga phenomena na yun? Di yung sinasabing yung pagdilim ng araw, the sun shall be turned into darkness, and the moon into blood before the coming of the great day of the Lord. So, para sa mga Seventh-day Adventists, hindi ito kumpleto o final. Kaya kung itutuloy natin ang pagbasa sa kanilang fundamental belief book sa page 151, ganito ang sinasabi. The complete and final fulfillment of Joel's prophecy corresponds to the latter rain, which falling in the spring ripened the grain.
Likewise, the final bestowal of God's Spirit will take place just before the second advent or second coming, after the predicted signs in the sun, moon, and the stars. So, maliwanag mga kaibigan, na since hindi daw natupad yung propesya ni Joel tungkol dun sa heavenly phenomena, sun, moon, yung mga signs in the sun, moon, tsaka stars, ay hindi na daw nakita doon sa time ni Peter. Ito daw kung ganoon ay hindi kumpleto at ito daw ay matutupad at makukumpleto pagdating ng huling araw kung saan malapit nang dumating ang second coming at pagkatapos na maganap daw yung tinatawag nilang pagdilim ng araw, ng buwan, at ng mga bituin. Pamilyar ba kayo dito, mga kapatid na Seventh-day Adventist? Ay ako po, kung ako'y tatanungin nyo, ay naku po, pinangangaral ko po yan gabi-gabi sa mga crusades. Para ipaliwanag ko na ang signs na binigyan niya ni Jesus at ni Joel ay talagang totoo at nalalapit na ang Panginoon. At para sa akin noon bilang Seventh-day Adventist, at alam ko sa marami sa mga kapatid nating Adventist na nakakaunawa ng aking sinasabi, ay ito daw, pagdilim ng araw, ng buwan, at ng bituin, ay palatandaan na malapit ng second coming. At para sa mga Seventh-day Adventist, nangyari ito nung time, nung tinatawag nilang Dark Ages. Ang Dark Ages na naganap noon. Ito po, ang sinasabi ng aklat na the biblical basis for a prophet. Ito po ay isang aklat na sinulat ni Frank Holbrook, isang Adventist theologian. Sa page 4 ay ganitong sinasabi. The Apostle Peter saw a fulfillment of Joel's prophecy in the Pentecostal outpouring of the Spirit with the endowment of tongues. However, Pentecost seems to have been only a partial fulfillment. Hindi pa kumpleto. Partial fulfillment. For Jesus places the signs in the sun and moon mentioned by Joel as coming after the dark ages of persecution. Yun daw. And nearer the advent of the great and the terrible day of the Lord. So, yung palang sinasabing signs ng sun, moon, at stars sa propesya ni Joel, hindi naganap nung time ni Apostle Peter sa panahon ng Pentecostes sa Acts 2, kundi sa panahon daw ng Dark Ages. At doon daw magkakaroon ng katuparan ang signs of the sun, moon, and stars. At pagkatapos daw noon, yun ay magsisilbing tanda na malapit na po ang second coming ni Jesus. And I know maraming Seventh-day Adventists ang hindi pamilyar dito. But now, kung nakikinig po kayo, ay alam niyo na ito ang isa sa mga ginagamit ng mga Adventist pioneers noon para kanilang mapatunayan na malapit na po ang tinatawag na second coming ni Jesus. Sa pagpapatuloy, sabi pa nila, furthermore, Joel specifically refers to a manifestation of the gift of prophecy. Thus, a complete fulfillment of Joel's ancient prediction would require an end-time manifestation of the prophetic gift. Sa madaling salita, sinasabi ni Frank Holbrook na ang pagditaw ng signs sa araw, pagdilim ng araw, buwan at bituin sa darating daw na centuries after the time of apostles, sa Dark Ages, yun daw po ay mag-require na talagang magaganap po ang tinatawag ng restoration at manifestation ng gift of prophecy. Yan. So, thus, ulitin ko, the complete fulfillment of Joel's ancient prediction would require at the end time the manifestation of the prophetic gift. Kumbaga, itong katiyakan nila, itong sign na ito during the Dark Ages, ang katiyakan nila na talagang lilitaw yung gift of prophecy
na inihula daw ni Propeta Joel, at alam ng mga kapatid na Seventh-day Adventist na ang gift of prophecy nito ay si Ellen White. Okay? So, kung hindi daw, kumbaga, ang diwa ng sinabi na ito ni Holbrook, kung hindi magaganap itong heavenly phenomenon na ito, pagdilim ng araw, buwan at bituin, hindi magaganap. Hindi nangangailangan at hindi kailangan mangyari. Tinatawag lang loob ng gift of spirit. Ibig sabihin, nakasalalay dito, sa tandang ito, ang paglitaw ni Ellen White na may gift of prophecy. Ang ibig lang sabihin, mga kabigan, ito'y hamon para sa mga Seventh-day Adventists. It is a challenge na pagka nakita natin mamaya sa ating pag-aaral na hindi pala nangyari itong sun, moon, and stars during the Dark Ages, ibig sabihin, hindi ito applicable kay Ellen White at hindi ito nagpo-prove na si Ellen White ay prophet. Ako? So, sinasabi nila natupad ito sa time ni Peter, partial, pero hindi kumpleto. Ang complete fulfillment ay sa darating na Dark Ages pa. Yan, Dark Ages pa. Bilang paghahanda para itawagin daw ng Diyos si Ellen White bilang propeta para ihanda daw ang Seventh-day Adventist sa malapit na pagdadating ng Great Day of the Lord, which is the second coming. So, sana naintindihan nyo, para sa mga Adventist na hindi pamilyar sa prophecy na ito, maunawaan yung ibig sabihin. Kasi para ma-appreciate ko mamaya yung ating tinatawag na sagot para sa ganitong kanilang doktrina. Okay, ngayon, sabi dito ng aklat na The Last Day Tokens ng Seventh-day Adventist, ito yung published ng Pacific Press Publishing Company noong 1904 sa page 50. Kailan ba naganap at ano yung petsa ng tinatawag ng Seventh-day Adventist na Dark Ages? Sabi po ni J.N. Loughborough noong 1904, the tribulation came in the persecutions of the Dark Ages, but was to be and was shortened, else none of the elect would have been left. Okay? Tapos, this period of tribulation was from AD 538 to 1798. Yan. So, maliwanag, yung palang katuparan ng hula ni Joel na lubusan at kumpleto, makukumpleto yan pagdating ng Dark Ages, which is from 538 to 1798. Kung saan, doon daw magaganap ang pagdilim ng araw, pagdilim ng buwan, at yung tinatawag na falling stars at paglaglag ng mga bituin. Na yun daw ang palatandaan na malapit na pong ibuhos ng Diyos ang Holy Spirit at i-restore ang gift of prophecy. At ito nga, ang ginagamit kong argumento doon para patunayan na nakahula sa Bible ang gift of prophecy ni Ellen White dahil dito sa mga signs nito, na celestial signs of the sun, moon, and the stars, na alam natin na nagtapos noong 1798 at after 1798, doon naman bumangon ang tinatawag na Seventh-day Adventism starting from 1844. So tumutugma nga naman, no? Tumutugma nga naman, parang tumutugma ang prophecy na ito ni Joel sa mga Seventh-day Adventists. Pero tingnan natin, ito po ang ating sagot, mga kaibigan, sa kanilang claim na ito. Number one, okay, hindi lang po ito basta pagtutol, ay isisain nyo rin. Open your mind, at kung mali ako, I invite you to call or mag-comment kung saan ako nagkamali. Open naman po ako. Okay? Number one, batay sa mga nabasa natin na claim ng mga Seventh-day Adventists, the fulfillment of Joel 2:28 to 32 prophecy is limited to the time of the Apostle Peter in the early 1st century. Okay? So, kung sa Seventh-day Adventist, sabi nila, natupad partial fulfillment ang katuparan ng prophecy ni Joel noong 1st century sa time ng Pentecostes, sa panahon ni Peter. Okay? So, pero hindi kumpletong natupad. Pero po, sa aking pagsusuri,
na aking ilalahad ngayon sa inyo, in fact, lumabas ito sa ating article na nasa ating pong website, na ang aking pagsusuri, nakita ko, na nung time ni Apostle Peter, doon sa Acts 2, ay natupad po lahat. Doon po na kumpleto ang fulfillment ng prophecy ni Joel. Hindi po half-half o hindi partial fulfillment, kundi complete fulfillment po ang hula ni Joel sa time na yun. At marami akong patotoo sa Bible din mismo na mag-refute doon sa paniwala ng mga Seventh-day Adventists na hindi ito na kumpletong natupad nung time, nung first century. Okay? Ano pong mga nakita kong truth sa Bible kung bakit ako hindi naniniwala na hindi na kumpleto at natapos ang hula nito sa panahon ni Apostle Peter. Una, nakita ko po that the Apostle Peter's use of the phrase in the last days. Ayan. May mga clue po tayo, mga kaibigan, ba't ko nasabi na sa time ni Apostle Peter, natupad itong prophecy ni Joel 2:28 hanggang 32. Dahil doon sa paggamit ng salita ni Peter na in the last days, nung kanyang i-quote itong sinasabi ni Joel. Ang sabi sa Acts 2:16-17, balikan natin. But this is what was uttered through prophet Joel. And in the last days, it shall be, God declared, that I will pour out my spirit on all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall see dreams. Kung pupuntahan mo natin ang sulat ni Joel, wala naman nakalagay exactly doon na last days. Kundi sa Joel chapter 2, verse 28 hanggang 32, hindi naman sinasabi na ito ay in the last days. Kundi ang sabi po dito, puntaan natin si Joel. Joel chapter 2, verse 28 hanggang 32. Tignan nyo. Walang sinabi si Joel na in the last days. Ang sabi lang ni Joel ay ganito. Verse 28, ganito ang sinasabi. And it shall come to pass, afterward that I will pour out my spirit on all flesh. No? Pero pagdating kay Peter sa kanyang interpretation, kasi tinanong siya ng mga tao, naku, lasing lang yung mga yan, nakainom, aga-agan, naglalasing, kaya kung ano-anong pinagsasalita dahil nag-speaking of tongues sila. Bilang sagot, sabi ni Peter, sumagot si Peter, no, hindi lasing itong mga taong ito, ang aga-aga ka pa. Kundi itong nakikita nyo, sabi niya sa Acts 2:16-17, but this is what uttered through the prophet Joel. Itong nakikita nyo speaking in tongues sa mga alagad, hindi sila lasing. Kundi ito'y katuparan nung sinasabi ni Prophet Joel. And in the last days, it shall be, God declares. Okay? Ibig sabihin, ang understanding ni Peter ay in the last days. At ang in the last days na ito na tinutukoy ni Peter, ay hindi itong panahon natin. Kundi panahon niya. Bakit? Kasi in-apply niya yung prophecy ni Joel chapter 2 sa panahon niya. Sabi niya, hindi sila ng mga lasing, kundi katuparan ito ng hula ni Joel. In the last days, it shall be, God declared, that I will pour out my spirit on all flesh. So therefore, para kay Peter, itong hula ni Joel, sa Joel 2, ay natupad sa panahon niya. At ang panahon niya, tinawag ni Peter na in the last days. Meron kasi tayong konting problema dyan, mga kaibigan, dahil alam ko, maraming Seventh-day Adventists, pagka narinig nila yung end times, last day events, kagaya ko nung ako'y Adventist pa, palagi kong title ay last day events sa mga crusade ko, o kaya ay end time message from Jesus.
Dahil ang nasa isip ko noon, pag sinabing last days o end times, and no other than our time. Itong time natin, tinatawag na last days. Bago dumating ang second coming. Yung pala, hindi ganon ang ibig sabihin ni Peter. Siguro maraming magugulat sa inyo. Hayaan niyo po akong matapos para pakita sa inyong ebidensya na sa New Testament, ang mga apostol, no? Si Pablo, si Santiago, si Apostol Juan, kapag gumamit sila ng salitang last days, ay iisa lang ang kanilang ibig sabihin. Para sa mga apostol sa Bagong Tipan, ang last days ay tumutukoy sa panahon nila. Okay, hindi sa panahon natin. But yung nasabi, eto na nga. Sabi ni Peter, but this is what was uttered through the prophet Joel in the last days. So, pinapaliwanag ni Peter sa mga nagmamasid na publiko at nagtatanong na sila ba'y lasing? Ba't hindi na maintindihan yung sinasabi ng mga alagad? Sabi niya, ikatuparan niya yung sinasabi ni Joel in the last days. Therefore, para kay Peter, yung time nila, nung panahon ng Pentecostes, ay last days. Kasi kung hindi last days yun, hindi sasabihin ni Peter. At hindi gagamitin ni Peter itong prophecy ni Joel para i-apply na itong sagot nila kung bakit sila nag-speaking in tongues. Nag-gets ba mga kaibigan? For example, kuha tayo ng isang sulat pa ni Peter para ipakita ko sa inyo na para sa understanding ni Peter, ang last days na tinutukoy niya ay yung kanyang kapanahunan kung saan siya nabubuhay. Hindi panahon natin. No? Kasi nung Adventist ako, pag binabasa ko itong Acts chapter 2, no? In the last days, and this is what uttered to the prophet, in the last days, it shall be, God declares, ang isip ko kagad, itong panahon natin, year 2000, kung saan malapit ng second coming. Hindi pala ganon. Si Peter mismo ang tanongin natin. Dahil meron siyang isang talata na binabasa kung saan ginamit niya yung word na last days. Pero hindi niya tinutukoy itong panahon natin, kundi yung panahon niya ng first century. Ito po, sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 20, God chose him as your ransom long before the world began, but he has now revealed him to you in these last days. Sino tinutukoy dito ni Peter na nireveal ng Diyos? No? Mula pa nung simula ng foundation of the world, na ngayon ay na-reveal sa kanila in the last days. It is none other than Jesus Christ. Ang pinag-uusapan niya rito, ang incarnation ni Jesus Christ. God chose him, si Christ, as your ransom, pantubos. Long before world began, noon pa, bago magsinumanba sa mundo. But he has now, ngunit ngayon, revealed him to you in these last days. Kanina na-reveal si Jesus Christ? Hindi sa panahon natin. Siyempre, nauna sa panahon ng mga apostol. At ayon kay Peter, yung time na si Christ ay nagkatawang tao sa kanyang incarnation, pangangaral, at kanyang paghahayag sa mga apostol. Ang time na yun ay tinatawag na last days. So, it is not my own word. It is coming from the Apostle Peter mismo, na nagsabi na naranasan niya during the time ng katuparan ng prophecy ni Joel ay katuparan in the last days. Ibig sabihin, sa panahon ni Peter, ang tinutukoy niya, nangyari at natupad itong propesya, hindi sa panahon ng Seventh-day Adventist noong 1844 at sa panahon ni Ellen White. Iyan po ang gusto kong ipakita sa inyo, mga kapatid. Kapag ikaw ay hindi magsusuri, tango ka lang ng tango at yes ka lang ng yes, dahil pastor ang nagtuturo sa iyo, nagtapos siya sa AUP o nagtapos siya sa Mountain View College o sa anong mga theological school ng Seventh-day Adventist, tama na kagad. Hindi po. Yan po ang problema. Mali po kahit noon pa man ang understanding ng Seventh-day Adventist patungkol sa term na ito. Okay? So sana naintindihan nyo mga kapatid, mga kaibigan. Now, basahin naman natin itong si Paul. Si Apostle Pablo.
Okay? Ito yung manggagawa ni Peter. Alam niyo ba na para kay Apostle Paul, ang word last days or end of ages ay katulad din ng understanding ni Peter na pag sinabing last days or end of ages or end of the age, hindi ito tumutukoy sa panahon natin, kundi sa panahon nila nung sila nabubuhay. Ito po ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 11. Sabi ni Paul, "Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come." Ano sabi ni Paul? Ito ng mga bagay na nababasa natin na mga karanasan na mga lingkod ng Diyos during the Old Testament time, sa Old Testament Bible, ay nangyari sa kanila. No? Yung mga Old Testament heroes of faith, nakita at nangyari sa kanila ay isang example para sa atin. Sinulat ngayon ito noon sa Old Testament, ang mga karanasan nila, para sa atin. Written down for our instructions on whom the end of the ages has come. So, ano itong end of the ages? Pareho din yan ng last days. Sa atin ba yan? Sa panahon kagad natin? Hindi sa panahon natin yan. Sa panahon nila, panahon ng mga apostol, panahon ng mga early Christians na tinuturuan ng mga apostol, na sila ay nakikinabang na malaki kapag binabasa nila ang Holy Scriptures, particularly ang Old Testament, na nakikinabang sila sa mga buhay, mga example ng mga pagtatapat, ng mga sinaing ng heroes of faith sa Old Testament, hanggang ngayon sa end of ages. Bakit tinawag na end of ages yung time ni Apostle Pablo? Hindi pa naman, malayo pa yun sa time natin. So I hope you get the point, mga brothers and sisters. Okay? Next. Dito naman tayo sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 12. Kung saan, binanggit din dito na pag sinabing last days, hindi ito yung panahon natin. Okay? Ang sabi po dito sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 2. Long ago, and many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, tinuturo nito yung time ng sumulat ng Hebreo. Sa panahon niya, kasama yung panahon niya. He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Maliwanag po. Maging ang author ng Hebrews, sabi ng iba si Paul, pero walang katiyakan na si Paul ito. Noong panahon ng Old Testament, maraming paraan, maraming mga propeta at maraming mga panahon, nagsalita sila by the prophet. Pero in the last days, kailan itong last days nito? Ito ba ang time natin? No. Ito yung time ng apostol noon. Time nung sinusulat itong Hebrew kasama. Nung sinusulat itong Hebrew, first century, ay part din ng last days. He has spoken to us by His Son. Kailan ba nagsalita si Jesus at nakita nila? Hindi ba nagkatawang tao si Jesus? Noong mga 30 AD? From that time, ay part yun ng last days. Hanggang sa time ng apostles, hanggang sa time ng Pentecostes, nung binuhos ang Holy Spirit sa alagad, dun sa Jerusalem, sa 120 ng alagad. That is part of last days. Alam ko, malaking adjustment ito para sa ating mga viewers ngayon. No? Dahil sa isip ng marami, hindi lang sa mga Seventh-day Adventists, maraming mga kapatid tayong Kristiyano, mga born-again Christians, na para sa kanila, every time they hear last days, end times, inisip nila yung time natin ngayon, year 2000. That is not how the Bible understands it. Like what I said, the apostles know and believe. Ang mga apostol, ito yung Hebrew ay alagad ito. Kanina, basa natin si Peter at si Paul, they understand the term last day or end of ages. Hindi time natin, kundi time nila. Okay? Next, ano pa? Ito si James. Si James, the brother of Jesus in the flesh. James 5:3, tignan niyo sinasabi ni James. Your gold and silver have eroded,
and their corrosions will be evidence against you, and you will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days. Sino kinakausap ni James dito? Tayo ba ngayon sa panahon? No. Ang ina-address niya dito yung mga Christians that time, sa panahon niya, na nahuhulog sa tukso at temptation tungkol sa kayamanan ng panlupa. No? Nag-iipon sila ng perang panlupa, pero hindi sila nag-iipon ng kayamanan para sa langit. Nauuwi sila sa materialismo. Kaya ang warning ni James, yung gold niya, mga silver, masisira yan. Ha? At ang pagkasira nun, pati kayo, ang inyong laman ay kakainin ng apoy, sapagkat kayo ay nag-ipon at nag-impok ng kayamanan dito sa lupa. At in the last days, kung in the last days, sa panahon natin, matagal nang patay itong mga kinakausap na mayayaman na Christians na ito. Ni James, kung ganon, maging si James, ang kapatid ng Panginoong Hesus, ay naniniwala na last days or end times, hindi panahon natin ngayon. Hindi panahon, kundi panahon nila. No? From the time na si Jesus Christ ay nagpasimulang ma-declare na siya ang Messiah, the Son of God. Yun ang simula ng last days. Mamaya, baka mayroon magtatanong sa inyo, last days ng ano? Bakit tinawag ng last days? Yan. Mamaya malalaman natin. Tuloy lang natin. Ito naman si Apostle John, isa ring apostol. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 18. Tignan nyo, ang understanding ng Apostle John pagdating sa tinatawag na last day, last hour, and times. Sabi niya sa mga sinusulatan niyang mga Kristiyano noon, yung first century. Children, it is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming. So now many Antichrist has come. Therefore, we know that it is the last hour. No? Para kay Juan pala, ito nang huling oras. Ito nang huling oras para sa atin. Pagka narinig ito ng mga Kristiyano ngayon, wow, malapit na dumating si Jesus. No, wag muna i-apply sa atin. I-apply mo muna, unawain mo muna kung paano ito in-apply sa time ng apostol, katulad ni John. Di ba? Katulad ni John, sabi ganon, mga kasama, mga kapatid, ang sinusulatan niya, mga anak, tandaan nyo, nasa huling araw na tayo. Ha? Gaya na inyong narinig, ang Antikristo dumating na. Wala eh. Karamihan ng mga Adventist ngayon, pag sinabi Antikristo, Papa, ang Pope daw ng Roman Catholic Church ay Antichrist. Pero mali. Mali po yan. No? Maraming Kristiyano nagkamali dyan. Maraming mga Protestants noon na nagsabi na ang Pope ay Antichrist. But the word Antichrist, hindi man lang nabasa kahit isang beses sa Bible. Ang point natin, sana kung gagamit tayo ng terminology na biblical, mga anak ng Diyos, mga kapatid ko na anak ng Diyos, ay igalang din po natin at maingat din po tayo na magbitaw ng salita. Kasi ang mga salitang itong binibitawan ngayon na binabasa natin, katulad ng end time, last days, last hour, mahalaga ito sa ating pag-aaral ng Bible. Kasi katulad niyan, pinag-aaralan natin ngayon kung si Ellen White ba, ayon sa prophecy ng Acts chapter 2, ay sa kanya ba patungkol yung hula na sinasabi doon, na ibubuhos ang Espiritu at bibigyan siya ng gift of prophecy sa huling araw? Yung pala, yung last days na ginagamit ni Peter nung naintindihan niya na yung nangyaring signs and wonders doon sa Pentecostes sa Jerusalem, sa 120 na mga alagad, nag-speaking in tongues, sabi niya, itong katuparan ng hula ni Joel, no? Itong nangyayari ngayon sa huling araw. Anong huling araw na binabanggit ni Peter? Hindi huling araw natin, kundi huling araw ng panahon nila. Na-realize ni Peter nung makita niya yung manifestation of the Holy Spirit na nabubuhay na si Pedro at ang mga 120 alagad sa tinatawag na last days. I hope and I pray na naintindihan niyo po ako. Kasi po, importante ito. Kung hindi natin naintindihan ito, baka mapaniwala tayo na si Ellen White ay propeta ng Diyos in the last days sa panahon natin.
hindi tinawag na last days ito ng Bible, itong panahon natin. So, ulitin ko, ano po ang terminong last days? Ano po ang biblical last days? Hindi po yan panahon natin. Sabi nga dito sa ating slide, okay? The biblical last days is the last days marking the transition from the old to new, concluded during this first century era. Yun pala ang ibig sabihin, kapatid. Kanina, di ba, maaaring itanong, teka, kung tinawag na last day yung panahon ng mga apostol, last day ng ano? Kung titignan natin, mamaya maunawaan yung lubusan. Last days of the old era, o tinatawag natin Jewish Old Covenant system. Yun ang last days. This transitional period extended from Jesus' proclamation as the Messiah until the fall of the Jerusalem temple in the 70 AD. Okay? So the term last days in the context of biblical prophecy specifically refers to the final period before the end of the Jewish dispensation or the Jewish age. Ayan. So maliwanag na po mga kaibigan ha. Tingnan nyo, hindi na siguro kayo malilito ngayon at makukonfuse. Kaya pala tinatawag ni Peter, Apostle John, Apostle Paul at ni James na sila ay nasa huling araw na. Hindi ibig sabihin dahil malapit ng second coming, kagaya ng understanding natin ngayon. Nasabi nila na sila ay nasa end of ages or nasa last days kasi yun po ang panahon na malapit na pong mawala at alisin ng Diyos yung tinatawag na Jewish dispensation. Yung tinatawag, di ba? Meron sinasabi sa Hebrews chapter, let's read it, in Hebrews chapter 8, no? Sa Hebrews chapter 8, verse 13, meron sinasabi dito yung pagkawala, paglipas ng Old Covenant ng mga Jews, di ba? Hebrews chapter 8, verse 8, verse 13. Ito pong sinasabi. In speaking of a new covenant, okay, he makes the first one obsolete. Ano yung obsolete na yon? This is the old covenant. And what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Importante po yan. Kung naunawa natin yan, hindi na natin ipipilit na kailangan pa tayo sumunod sa Sabbath, kailangan pa naman mangilin ng weekly Sabbath, o kaya ay kailangan pa tayong umiwas sa clean and unclean animals. Yan po yung part ng Old Covenant or Old Testament dispensation or Jewish dispensation. Kaya tinawag nila Paul, nila Peter, ni John na last hour, ni James na end of ages, yung kanilang panahon ng first century na tinatawag na last days, hindi dahil malapit na sa kanila ang second coming, kundi malapit ng last days na ito yung time period na malapit ang magwakas ang Jewish system. Okay? Na talagang lilipas na ang Old Covenant Law. Kaya nga po yan ang stand natin bilang mga Christian. Hindi na tayo dapat magpasakop diyan sa Old Covenant Law. Hindi na natin kailangan ang Ten Commandments. No? Dahil meron nang ipinalit diyan, nasa dispensation na tayo ng Holy Spirit. No? New Covenant, New Agreement, panibagong agreement. Lipas na ang Judaism or Jewish system. Kaya hindi na natin ipipilit dapat. Kaya nga, sabi ni Paul sa Colossians, di ba? Huwag niyang hayaan na ang sino man ay hatulan kayo tungkol sa pagkain at inumin o sa anumang kapistahan o anumang bagong buwan o sabat na ito yung mga anino ng mga bagay na darating. Kaya mga kaibigan, yan po. Kasi nung ako'y Adventist, hindi sa akin masyado significant itong AD 70 destruction of Jerusalem. Ang alam ko lang, nangyari yan, pero walang dating. But now, naintindihan ko na napakaseryosong bagay pala nito. Na yun ang pagkakataon na tumanggap ang mga Hudyo ng kanilang paghatol mula sa Panginoon. No? But binigyan sila ng mga pagkakataon para mag-repent. Pero binigyan sila, itong judgment ng Panginoon sa kanila ay final. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, lalo hindi nila tinanggap si Jesus bilang ang pinangakong Mesayang tagapagligtas. Kaya po, kung titignan natin,
Ulitin natin ang ating sagot. Hindi po totoong natupad kay Ellen White ang Joel 2, chapter 2, verse 28 to 32. Why? Okay, kasi una, sabi nga natin, ang fulfillment ng Joel 2, 28, 32 ay hindi umabot sa panahon ni Ellen White. Hindi umabot sa panahon natin sa century ang katuparan. Ito'y natapos hanggang lamang noong first century sa panahon ni Peter. Pangalawa, paano natin nasabit na tiyak na para kay Peter ay doon po lamang natupad ang prophecy ni Joel? Kasi ginamit ni Peter na word the last days. Nung sumipi siya kay Joel 2, meron siyang salita na dinagdag. In these last days, nawala sa panahon ni Joel. Hindi binanggit ni Joel yung in these last days. Si Peter ang bumanggit doon kasi ay sa understanding ni Peter, nabubuhay siya bilang apostol sa mga last days. Last day kasi malapit na pong gibain at parusahan at hatulan ng Diyos ang Jerusalem noong 70 AD. Kung ang Pentecostes, yung pagbuhos ng Holy Spirit, ay naganap noong 33 AD, at ang judgment ng Panginoon sa Jerusalem ay 70 AD, more or less 40 years. No? Yung 40 years span na yun, from AD 33 hanggang AD 70, yun ang tinatawag na last days. Bakit last days? Kasi itong panahon na malapit ng hatulan at hukuman ng Diyos ang Jerusalem. Dahil sa mga ginawa ng Hudyo, pagtanggol nila kay Jesus as the Messiah. Pero mahabang span ng panahon pa rin 40 years na yun. Almost more or less 40 years. Kasi para sa Panginoon, 40 years is a very significant number. 40 years ay sinasabi ng mga Bible scholars na ito'y duration ng gap between yung tinatawag ng mga descendants. 40 years. Kaya po, ang 40 years, more or less na ito yung tinatawag ng last days kasi malapit nang matapos at parusahan ng Diyos ang Jerusalem. Pagka natapos na ang Jerusalem, tapos na ang Jewish age, ay mas makakilos na at mas lalawak at mas madali nang lumaganap ang Great Commission ng mga Christians sa time na yun kasi wala ng temple, hindi na ganun kalakas ang powers ng Judaism para hadlangan ang mga Kristiyano sa kanilang pangangaral na nabubuhay under the new covenant. And this is the right moment. Kaya itong moment nito, kung babasahin nyo yung mga handbook ng Bible studies at mga encyclopedias, mga commentaries, ang first century Christianity, noong time pa lang na ang Roman Empire ang namumuno ng time na yun, ay more or less meron ng 2 million na nabubuhay ng mga Christians during the time. Dumami kagad ang Christianity right after na magiba at ma-destroy ang temple ng Jerusalem at humina ang influensya ng Judaism. Kaya po, yun ang ulitin ko ng tinatawag na last days, which unfortunately ay hindi ganon ang understanding ng mga Seventh-day Adventists. Akala nila, yung sinatawag na last days ay panahon ni Ellen White. In fact, mayroong mga pag-aaral ang mga traditional Adventists ng last days nagsimula noong 1798. I hope, alam ko maraming hindi nakakaalam yan. Meron ganyan mga calculation, mga Adventists noon. Ang last days nagsimula noong 1798. Pero asa sa Bible yon? Mula sa Bible yon. Ang nasa Bible, ang last days yung time na nang si Jesus ay narito pa sa lupa noon. Hanggang 70 AD. Yun ang last days. Dahil yun ang panahon para makapagbalik loob ang mga Hudyo sa kanilang kasalanan. Makapagbalik loob. At nung time na nagiba ang Jerusalem, ay nabuksan ang pinto para mas maraming Gentiles ang makapasok at makatanggap ng salvation. Di ba? Kaya nga kung babasahin niyo sa Joel chapter 2 verse 32, everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Yun po ang katuparan nun. At natupad yun nung nabuksan na sa mga Gentiles ang gospel. Na po, ang discipleship. Kaya po, yung nilalaman ng Joel natupad noong first century. Ano po? Yan po yung na-answer natin doon sa claim na ating binasa kanina, mga kaibigan nating Seventh-day Adventists.
Pangalawang point natin, paano natin nasabi na natapos nang matupad ang Joel 2:28 hanggang 32 noong first century at hindi sa time ni Ellen G. White. No? So doon pa lang, sa katuparan pa lang, kasi sabi kanina nung binasa natin ni Frank Holbrook, kailangan na yung signs of the sun, moon, and the stars ay kailangan matupad pa yan sa future. Ang future na tinutukoy nila ay yung sa Dark Ages. Kasi doon madidetermine at doon i-require na kailangan matatag uli at ma-restore ang gift of prophecy. Kaso, hindi pala umabot sa time ng Dark Ages itong fulfillment ng prophecy ni Joel chapter 2. Kundi doon lang no first century. So, paano na ngayon yung nasabi ng mga Seventh-day Adventists na yan ang katuparan, ilang palatandaan na sign na titignan natin na si Ellen White, ang kanyang pagditaw noong panahon ng 1800s ay nasa hula ni Joel, which is not true. No? Nung lang first century sa time ng mga apostol nangyari ang propesya ni Joel. I hope mayroong sense ito sa mga matatalinong Seventh-day Adventists, which is marami. Marami yan. Pero sa mga Adventists na tamad mag-aral ng Bible, natutulog lang at late lang sa pagsimba sa Sabbath school, nagsisimba pag late na, pagka second service nagsisimba, walang time mag-aral ng Bible, tawa lang ng tawa yan. No? Marami tayong nakikitang Adventist na ha, ang sagot nila. Bakit? Sino tinatawanan nila? Ang tinatawanan nila, yung kanilang sarili, yung kamangmangan nila, kasi hindi nila naintindihan sinasabi natin. Tamad sila mag-aral. Now, balik tayo sa ating lesson. Ano pa ang nagpapatunay na hindi si Ellen White natupad, kay Ellen White natupad ang Joel 2? Ito po. Itong the expression signs in the sun, moon, and the stars are figurative language. Ito, may pangalawang pagkakamali, pagkakamali sa application ng mga kapatid natin Adventist. Sabi nila, itong tinatawag na signs of the sun, magdidilim, ang moon, magdidilim, magkakaroon ng falling stars. Literal ang understanding ng Seventh-day Adventist. Maging si Ellen White, literal ang understanding niya. Nako po, isang malaking pagkakamali. Para sa mga bagong Adventist na nakikinig ngayon, alam ko ngayon nilang naintindihan at narinig itong presentation. May kasama kasi ito sa ating project na gagawing libro na I have to answer all the Bible verses na ginagamit ng mga Seventh-day Adventists sa alibang paksa, pagkain, Sabbath, and commandments o prophecy kay Ellen White. Isa itong Acts chapter 2, 17 to 21 ang ginagamit ng Seventh-day Adventists to prove that Ellen White is the prophet of God in the last days, which is, gaya ng ating napatunayan sa unang bahagi, hindi po tama, hindi po siya ang inulaan dyan. Kasi hindi umabot sa time ni Ellen White yung propesya ni Joel. Meron pang isang point. Meron pang isang point. Bukod sa sinabi ni Peter na last days, hindi pala sa time ni Ellen White. Ang last day pala ay time ng apostol. From the time na si Jesus Christ ay ma-declare na siya ang Messiah until 70 AD. Yun ang last day sa kanila. Huling panahon ng pag-iral ng Jewish system or Jewish dispensation. Kasi obsolete na, maluluma na ang tinatawag na Old Covenant. Okay? So, paano natin nasabi na ito pala expression na signs in the sun, moon, and stars ay hindi literal. Sabi ng Adventist, literal. Mamaya, babasahin natin yung mga binabasa nila na ang araw daw nagdilim, literal, at ang moon ay nagdilim. That is not the way how the Bible understand it, mga kaibigan. So I hope you will open your mind on this point. No? Okay, how do we know? Okay, itong stand ng Seventh-day Adventist, basahin muna natin. Sabi nila, sa Seventh-day Adventist 28 Fundamental Belief, page 379. Sabi dito, in fulfillment of this prophecy, on May 19, 1780, an extraordinary darkness descended upon the northeastern part of the North American continent. The great meteoric shower of November 13, 1833, the most extensive display of falling stars
on record fulfilled this prophecy. Ano pong sinasabi ng mga kapatid nating Seventh-day Adventist? Yun daw, pagdilim ng araw at buwan na binabanggit ni Joel, literal. At natupad daw nung Dark Ages from 538 AD hanggang 1798. At sabi nga dito sa aklat nilang Fundamental Belief, natupad daw yun noong May 19, 1780. Part nga naman ng Dark Ages, nasa loob ng Dark Ages, no? Nagkaroon daw ng extraordinary darkness. Marami silang mga kwento dito, pero maraming nagki-question dito sa pagiging totoo nito. Okay? Tapos, sabi nila, November 13, 1833, yun daw, naganap yung extensive display of falling stars. Na sa ating panahon ngayon, kahit mag-search kayo sa internet, hindi talaga stars ang nahuhulog. Nako, alam niyo ba ko, ang mga stars, mas malalaki pa yan sa ating planetang Earth. Kung yan yung literal na nahulog dito sa Earth, mawawala ang planetang Earth, mga kaibigan. So, doon pa lang hindi mo pwedeng sabihin literal. Di ba, itong taon lang, di ba nabalita na abangan natin, magkakaroon ng showers o yung falling stars na marami, mga comets na marami, which is nangyari naman. Na-explain na ito ng science na hindi naman talaga nahuhulog ang mga bituin. Hindi bituin ang nahuhulog, mga comets. Pero sa mga early Adventists, kasi hindi pa ganun ka-advance ang science that time, hindi natin sila masisi kung bakit para sa kanila literal. So I hope yung mga Adventists na nabubuhay ngayon, siguradong alam ko upgraded na yung inyong knowledge at learning sa science. Ba't sumusunod pa kayo dun sa obsolete ang knowledge sa science, sa inyong mga pioneers noon? Ba't tinatanggap nyo pa rin itong ganitong interpretasyon na literal na magdidilim ang araw at buwan at mahuhulog ang bituin? No? Pero yung nasa fundamental belief nyo pa nga yan, no? The fulfillment of prophecy. At ito pa, mismo sa sinabi nitong si D.A. Delafield, isang author at isang SDA minister, sa kanyang, meron siyang lectures, seminars para sa mga ministers ng Seventh-day Adventist. Ang pamagat ay Ellen G. White in Europe, 1885 to 1887. Binabasa ko ito para ipakita sa inyo. Nasa mga Seventh-day Adventist, literal para sa kanila na magdidilim ang literal na araw at literal na magdidilim ang literal na buwan at talagang literal na uulan ng mga ng stars, babagsak, which is not biblical. Mamaya papaliwanag ko kung bakit. At sabi dito sa ni D.A. Delafield, published ng Review and Herald, Ellen G. White in Europe, 1885-1887, page 237. The same evening, she arrived in Torre Feliz. Si Ellen White ang tinutukoy niya dito. Ellen White witnessed the unusual occurrence, a spectacular star shower. She has been but a girl of 5, when the stars fell on November 13, 1833, and probably slept through it all. But she didn't miss this November star shower. Beruin mo, kinuwento pa ni D.A. Delafield na mismo si Ellen White nung 5 years old siya. Bata pa siya, na-witness na mismo ni Ellen White yung meteor shower ng stars, na pagpapon ng stars noong November 13, 1833. Wow! Ewan ko pero I doubt. Kasi nung Adventist ako, marami mga pastor akong nakausap, mga theologians ng Adventist, na hindi convinced dito. In fact, questionable pa rin itong doctrine na ito sa mga Adventist. Ngayon, yung mga Adventist na layman, hindi masyado familiar dito, yun nga. I hope na ngayon maunawaan nyo kung gaano kaseryoso na ang mga kamalian na tinuturo dyan sa church nyo. Kaya hindi nyo ako masisi. Kung ba't ako umalis, kung bakit nag-decide ako na iwanan yan. Kasi marami kong nakita at marami kong nalaman na hindi nyo alam. Kaya don't ever judge me o silahin ng mga credential ko na ginagawa nyo ngayon para pawalan ng credibility. No. Bakit sinisira nyo? Dapat alamin nyo ito. Kasi kung wala ang itong programang ito, paano malalaman yung maling aral nyo? Paano nyo malalaman yung mga na-discover kong mali noon? And this is my responsibility sa Panginoon. Pag hindi ko isinigaw ito,
lagot ako sa Panginoon. No? Ayoko na yung ugali ko nung Adventist ako na maglilihim ako ng mali. Ganyan ang kultura ng Seventh-day Adventist. Sorry to say this. I'm just telling you the truth. Ang kultura ng Seventh-day Adventist, pag may nakita silang hindi ka nais-nais, ililihim na lang nila. Imbis na sana ilagtad at pagsisiyan para matulungan yung tao na yun. Hindi. Katulad ito. Ganito mga aral. Hindi masyado mabili itong aral na ito eh. Yung ganitong sinasabi ko ngayon na Acts 2:6. Hindi masyado pamilyar sa Adventist, no? Karamihan ng mga Adventist, ngayon, alam lang Sabat, wag kakain ng baboy, yun lang. Pero ito, sinasabi ko sa inyo para ipakita ko to further elaborate and to further enhance na malalim po ang natutunan ko sa Adventist. Malalim na po ang natutunan ko sa Adventist. Kaya yung mga nakikita ko dyan na naghahamon ng duwit, hinahamon ko si Obidos, tapos titignan ko walang credibility yung naghahamon. Kaya nga sabi siya, hindi ako papatol. Never po ako papatol na sa layman o sino man dyan. Kasi tingin ko, may kulang, hindi naman sa namimitas. Tingin ko, suicidal yung ginagawa nila. Parang sila nagsisiside. So, balik tayo sa ating nag-uusapan. Malapit na tayo matapos, mga kaibigan. So, ano bang ibig sabihin ng mga biblical signs in the moon, the sun, and the stars? Literal ba ito? No. Diyan nagkamali si Ellen White. Kaya nga, diyan ko talagang duda akong propeta siya. Kasi yung aral ng Bible, hindi pa niya naunawaan. Kung totoong propeta si Ellen White, dapat para sa kanya, figurative language, symbolical lang yung suns and moon and the stars. Kasi in Jewish culture, the phrases sun, moon, and the stars were frequently used as symbolic representations of ruling power. Yan po ay katotohanan. Hindi alam ni Ellen White na, unfortunately. For instance, Joseph recounted a dream where the sun, moon, and the stars bow down to him. Di ba? Genesis 37 verse 9. Anong sinasabi doon? Si Joseph, panaginip ni Joseph. Sabi niya, then he dreamed another dream and told it to his brothers and said, behold, I have dreamed another dream. Behold, the sun, the moon, and 11 stars were bowing down to me. So kung Adventist ang mag-interpret sa panaginip ni Joseph, sasabihin nila, naku, ibig sabihin yung literal na araw at literal na moon at literal na stars, luluhod kay Joseph, napakalalaki ng mga yun. How can mabababa sila sa lupa? Di magko-confuse pa sila ngayon. Malilito pa yung mga kaibigan nating Adventist kasi nga, mali ang unawa nyo. Niliteral. Wherein, ang application nito para Joseph, alam natin na lulud sa kanya yung kanyang mga kapatid at sino mga namumuno, no? Yung mga stars, sun and the moon, mga dignified na mga tao. No? Madignified. Yun ang nirepresent ng sun, moon, and 11 stars. Kaya mga kapatid, dito pala makikita natin na para sa mga Jewish o mga Hudyo, hindi ho literal. Yung tinatawag na binabanggit ni Joel na Hudyo rin. At alam ko naintindihan niya at nabasa rin ni Prophet Joel itong Genesis 37:9. Yung napanaginipan ni Joseph na ang sun, moon, stars ay lumod sa kanya. It is symbolic. It is figurative language. Mga kaibigan. No? So, I hope na makatulong ito sa inyo. Okay? So, ano pang ibig sabihin nito? Okay? It is the language of the Bible. Okay? Itong tinatawag nating celestial phenomena. It is the language of the Bible. It was often expressed that the splendor and renown of great cities glowed like celestial bodies. The demise of such a city was depicted as the dimming of this heavenly sign. Ano lang ibig sabihin nito? May examples tayo makikita sa Bible, mga kapatid. For example, sa Ezekiel 32, verses 7 to 8. Alam niyo ba, si Ezekiel, hinulaan niya. He portrays the judgment and imminent downfall of Egypt
Ang nuhuluan dito ni Ezekiel during his time ay Egypt. Anong sabi ni Prophet Ezekiel tungkol sa pagbagsak ng Egypt noon? Sabi ni Joel sa Ezekiel 32, 7 at 8. When I blot you out, I will cover the heavens and make the stars dark. I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give its light. All the bright lights of heaven will I make dark over you, and put darkness on your land, declares the Lord God. Ano daw po ang mangyayari sa Egypt? Ang mga langit at ang mga bituin didilim. At ang mga buwan at ang buwan hindi magbibigyan ng liwanag. Maliliwanag na ilaw sa langit ay magiging madilim. Ang tanong, nung hinatulan ba, nung bumagsak ba ang Egypt noon, nawala ba'y araw? Ang heaven ba nagdilim na literal? Nawala ba ng liwanag ang moon? Ganun din ba yung mga stars? Hindi po. So anong ibig sabihin nito mga kapatid? Maging ang kaugalang ito, katulad ni si Ezekiel, katulad din ni Joel na pinag-usapan natin, na gumagamit ng mga ganitong heavenly bodies or celestial bodies to express the downfall and judgment to a certain nation by our God, hindi ibig sabihin literal na maguguho ang araw at ang buwan at ang bituin. Ito'y figurative, symbolical language. So I hope nakadagdag ito sa inyo mga kaibigan. Ito naman, judgment na ayon kay Isaiah sa destruction naman ng Edom, nakaaway ng Israel. Ano po ang hatol? Sabi dito sa Isaiah 34, verse 4 and 5, all the hosts of heaven shall rot away, and the skies roll up like a scroll, and the hosts shall fall as leaves fall from the vine. Si Isaiah, nung kanyang pinopronounce ang destruction ng Edom dahil sa kanyang pagkakasala, gumamit din siya ng sun, moon at mga heavenly bodies na didilim. But he didn't mean it to take it literally. Hindi nagdilim ang araw talagang literal. Kaya kung ang mga Seventh-day Adventist o si Ellen White ay buhay sa panahon ito at napakinggan niya si Isaiah, well, sigurado, sabihin na ano yan, literal yan. Bakit sabihin pa nila sa Dark Ages pa mangyari yan? Which is nonsense. Hindi, magiging katawa-tawa po ang aral po ninyo, mga kapatid, kung ipipilit nyo yan. Okay? Next, ito naman po sa judgment sa Babylon. The judgment that God delivered through Isaiah upon Babylon. Ito sabi ni Isaiah chapter 13 verse 10. Sa Babylon to for the stars of the heaven and their constellations will not give their light. The sun will be dark at its rising, and the moon will not shed its light. Ginamit niya stars, sun, and moon na magdidilim. Anong sabi? Sa Babylon, nung siya ay hatulan ng Diyos, ang mga bituin mo mababagsak sa langit. Magdidilim, pati araw. Ang tanong, nung naganap ba itong judgment na siya na Babylon, literal ba? Na nagdilim ang araw? Kagaya ng paliwanag ng mga Adventist na Dark Ages? Pati buwan, pati bituin, nahulog ba talaga? Hindi po. Ang naiba lang sa paliwanag, si Ellen White at mga Seventh-day Adventists. Pero mga biblical prophets, hindi gano'n ang paliwanag. Nakuha niyo ba ibig sabihin? So may problema sa understanding ng mga Seventh-day Adventists sa prophecy. So, paano tayo magtitiwala pa sa mga tagapagturo ng Seventh-day Adventists? Lalo sa prophecy, dahil sa simpleng bagay lang na ito, na maliwanag naman na tinuturo ng Bible ay hindi pa nila naintindihan. Ito naman po, si Jesus Christ. Alam niyo ba, hindi na mga Old Testament prophet kagaya ni Isaiah, Ezekiel, at ni Joel ang gumagamit ng mga signs of the sun, moon, and stars na figurative language para describe yung judgment at downfall ng Babylon, Idumea at ng ilang pang mga bansa.
Maging si Jesus Christ, He followed this example. Anong ibig sabihin nito? Nung si Jesus Christ ay kanyang i-discuss at kanyang ibulgar ang hatol ng Diyos at pagbagsak ng Jerusalem, gumamit din siya nitong mga apocalyptic language nito. Ang tawag dito ay apocalyptic language. Ibig sabihin, dapat figurative, hindi literal. Anong sabi niya sa Matthew chapter 24, verse 29? Jesus, ito prophecy ni Jesus to, tungkol sa catastrophe na mangyayari sa Jerusalem at natupad ito noong 70 AD. Sabi ni Jesus sa Matthew 24:29, immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heaven will be shaken. Okay. Para sa mga Adventist na ating kaibigan, literal. Pero, para kay Jesus, hindi literal. Nung naganap ang pag-destruction ng Jerusalem ng 70 AD, maraming naka-witness niyan, lalo na si Josephus. Siya naka-witness niyan, eyewitness siya sa destruction. Walang binagay si Josephus sa kanyang book na Antiquities of the Jews, Wars of the Jews, na talagang literal na nawala ang araw, nagdilim ng magdamag. Pati yung buwan, magdamag, nagdilim. Pati stars, nag-fall. Wala! Dahil si Josephus, na isang Hudyo, ay alam niya, nasa kultura nila, na ang mga salitang ito, pagdilim ng araw, pagdilim ng buwan, paghulog ng mga bituin sa langit, ay figurative language lang or apocalyptic language na dapat hindi natin liliteralin. Unfortunately, niliteral ng mga Seventh-day Adventists. Samantalang nandiyan naman sa Bible na hindi daw dito literal. So mga kapatid, hindi niyo ako masisi kung ba't ako umalis sa Seventh-day Adventist. Kasi dyan pa lang sa napakasimpleng interpretasyon ng prophecy. Mali na sila. What more sa mas malalalim na bagay pa ng prophecy? Kaya nga mali din sila sa Daniel 8:14 na yun daw is sanctuary sa heaven. Hindi naman sanctuary sa heaven pinag-uusapan sa context ng Daniel 8:14. Antayin niyo po yan. Darating po yan pagkatapos ng ating New Testament SDA answered verse by verse New Testament ay isusunod ko na po ang Old Testament. Okay? Ginagawa ko ito for the glory of God para mabuksan ang mga isip. Naawa ko sa mga Seventh-day Adventists na sincere naman, seryoso naman, may takot sa Diyos, gustong maligtas, kaya lang ang napapakinggan nila mga aral, turo, lalo na ng bulaang propeta na si Ellen White, naiengganyo silang naapektuhan ng kanilang pananampalataya dahil puro polluted ang mga doctrines na kanilang natututunan dyan sa loob. Kaya praise the Lord, hallelujah sa Panginoon dahil ginagamit niya ang ating programa at ang inyong likod para gawin ang project nito. Seventh-day Adventist answered verse by verse. Natutunan natin kahit si Jesus, hindi niya nililiteral ang kahulugan dun sa natawag na signs of the sun, stars, and the moon. So, ang pang-apat na sagot, answer natin sa claim ng Seventh-day Adventist na kay Ellen White, natupad ang Joel 2:28-32 is because according to Peter's interpretation, as the fulfillment of the prophecy of Joel, it was not just one person, but all believers, both men and women, will receive the outpouring of the Spirit or the gift of prophecy. Ito yung pang-apat. So yung una, bakit hindi natupad kay Ellen White? Because the fulfillment of Joel 2:28-32 ay limitado lang sa first century. Hindi ito nag-extend sa panahon ni Ellen White. Pangalawa, si Peter mismo nagbigay ng clue sa atin ng time indicator na nung binanggit niya ang katuparan ng hula ni Joel ay it will happen in the last days. Sa panahon niya, tinawag niya last days. Number 3, bakit hindi natupad kay Ellen White at hindi siya totoong propeta ng Diyos? Kasi yung expression na sign in the sun, moon, and the stars ay figurative language, ginawa namang literal ni Ellen White. So, ang daming mali, di ba? Paano matutupad itong hula ni Joel kay Ellen White?
na siya propeta ng Diyos. Maraming mali doon pa lang sa mga expressions. Ito yung last. No? Nakita natin, pag-aaralan natin ngayon, bilang sa pagtatapos natin, na ayon kay Peter, sa interpretation niya, sa hula ni Joel, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu, hindi lang sa isang tao, kundi sa lahat ng believers ni Christ, both men and women. Kasi parang sa mga Seventh-day Adventists, mag-isa lang ito nangyari, natupad kay Ellen White. Tignan nyo, basahin natin ulit. Yung prophecy ni Joel, chapter verse 28 and 29. And it shall come to pass, sabi ni Joel, afterward, that I will pour out my spirit on all flesh. Sa lahat ng flesh. Sa interpretation ng Seventh-day Adventist at ni Ellen White, ang hula ni Joel, ipibigay lang ang Holy Spirit sa isang flesh lang. Sino isang flesh? Si Ellen White. Pero taliwas sa sinasabi ni Joel na ang Holy Spirit, ang gift of prophecy, ay hindi lang sa isang tao. Ang problema sa Seventh-day Adventist history, mula pa noong 1844 hanggang ngayon, namatay na si Ellen White, wala siyang kahalili, walang successor. Kaya ang propeta ng mga Seventh-day Adventist, patay na propeta na. Patay na propeta na, nag-iisa lang eh. Samantalang inuhulaan ni Peter, marami ang tatanggap ng gift of prophecy. Ang sabi dito, your sons, may lalaki, and your daughters, plural. Sons, plural, daughters, plural, shall prophesy. Pero sa Adventist interpretation, kay Ellen White lang natupad yan, isa lang. Next, your old men shall dream dreams, and your young men, plural dito old men, young men, shall see visions, even on the male and female servants. Hindi servant. In those days, I will pour out my spirit. Natupad ba ito sa time ni Paul, ni Peter? Yes. Yung 120 na mga alagad ngayon na nag-aantay doon sa Jerusalem sa pagbubuhos ng pinangakong pagbubuhos ng Holy Spirit of Jesus. May mga lalaking at babae, mga bata, matanda, nakatanggap sila lahat ng gift of the Holy Spirit, which is particularly the gift of prophecy, at ito na-express sila by speaking in tongues. Speaking in tongues is one of the expression of the gift of prophecy na wala kay Ellen White. No? Nasa Seventh-day Adventist commentary yan eh. Pag binasa niyo yung aking article, hindi ko na nilagay dito sa aking presentation yan. Pag binasa niyo sa aking article na isinulat, I will share it to you. Mismo ang mga Seventh-day Adventists naniniwala na ang gift of prophecy kasama speaking in tongues. Kaya lang nakakagulat, si Ellen White, walang speaking in tongues, maging ang mga Seventh-day Adventists ay against sa speaking in tongues. O, di ba? Ito po, para mabasa niya, ayan. Okay, so, isi-share ko sa inyo, palalaki natin ng konti. Ayan. Ayan nasa article ko. Therefore, the 120 disciples received the gift of prophecy. Hindi isa lang. Si Adventist, isa lang naka-receive ng gift of prophecy. Ellen White, namatay na. Walang kapalit. Even though not all of them were prophets. Bagaman hindi lahat sila propeta, pero naka-receive sila ng gift of prophecy. Yan din ang stand ng mga Seventh-day Adventists. Sabi dito ng book ng Adventist, the gift of prophecy. Lalaki ako pala, hindi ko masyadong lalaki. Ayan. Ayan, Sabi dito ng Adventist book, the gift of prophecy. In the New Testament, sa page 52, in the New Testament, occasional prophesying occurred without necessarily implying that the involved person was a prophet. Yun naman pala eh. So, ibig sabihin, ito pa ang gift of prophecy bilang katuparan ng prophecy ni Joel. Sa totoong katuparan ito yung totoong katuparan. Ang nakatanggap ito yung 120 na alagad. Tumanggap sila ng gift of prophecy, but not necessarily itong 120 na ito, lahat sila prophet. Kasi nakikinikinita ko na yung mga Adventist na pilosopo. Ibig sabihin, yung 120 alagad, lahat propeta. Hindi ganoon. Kayo na rin nagsabi. Magbasa kasi kayo na masulat ng mga scholars nyo. The gift of prophecy, ang sulat nito,
at si Dr. Alberto Ting. Ewan ko kung kilala nyo. Ako kilala ko kasi palabas ako ng libro niya. In the New Testament, occasional prophesying occurred without necessarily implying that the involved person was a prophet. Ito po. Therefore, sabi sa article ko, the 120 disciples received the gift of prophecy, even though not all of them were prophets. SDA authorities also recognized that the gift of prophecy was manifested among the 120 disciples through speaking in tongues. This is verified by the SDA commentary. Sabi ng SDA commentary, doon sa phrase na shall prophesy, Peter's application of Joel's prophecy to the present experience at Pentecost seems to link the gift of prophecy with the gift of tongues. Kaya ang sabi ko dyan, we might ask the SDAs if Ellen G. White ever spoke in tongues. Hindi. Siyempre hindi. And why do the SDA believe that the manifestation, the Holy Spirit continues in our time? Di ba? Yan ang stand ng Adventist. Hindi po nawawala hanggang ngayon para lang patunayan ang mayroong gift of prophecy. But they reject the current existence of speaking in tongues. Pinagtatawanan pa nga ng mga Adventist ang speaking of tongues kaysa sa demonyo daw yan. No! Meron pa rin speaking of tongues hanggang ngayon. Kung merong gift of prophecy ngayon, meron pa rin, of course, speaking of tongues. Paano ba yan mga Adventist? Pero si Ellen White, may gift of prophecy, walang speaking of tongues. Sasabihin ng mga Adventist, hindi naman siya nag-claim na propeta siya. Kaya lang sabi niya. Si Ellen White, hindi siya nag-claim na siya may authority, ginamit niya yung title. Pero prophet siya. Ibang topic po yan. Kaya mga kapatid, diyan pa lang, napakalaking pagkakamali. Kaya, dahil lang sinabi ko dito sa ating article, paano yan? This reveals even the SDA themselves are confused about the meaning of the gift of prophecy as their theories about it lack biblical support. Diba? So, kung babalikan natin yung ating pinag-uusapan kanina, ay napakalaking pagkakamali po ang application na nangyari at nagaganap pang ang ating mga kapatid na Adventist. No? Kasi ang hinuhulaan sa Joel chapter 2, 28-29, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Hindi one flesh lang, hindi si Ellen White lang. Your sons, plural, and daughters, plural. Your old men, plural, and young men, plural, female servants, plural, in these days are pour out my spirit. Hindi yan natupad kay Ellen White. Hindi nga umabot sa kanya. Natupad ito ng first century. Sabi nga ng isang libro na sinulat ng Ellen White Estate, na The Critique of the Book of the Prophetess of Health, the page 23. Ito po ang sinasabi, Joel particularly specified that your sons, plural, and your daughters, plural, shall prophesy in anticipation of the great and terrible day of the Lord. Seventh-day Adventists hold that the prophetic gift has been manifested in the life of ministry of Ellen G. White. Singular. Aba naman. Plural ang hinuhulaan. Tapos ang natupad ang hula, singular na. Mag-isip po tayo mga kapatid. Niloloko na lang ba tayo ng ating mga leaders at ng mga pastor? Yan ang problema. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, ito'y pagkakataon sa inyo para makapag-isip. So, tutuloy natin ang ating answer. Based on our analysis, we have established that Ellen G. White is a false prophet due to the following facts. Summarize na ng ating pinag-usapan. Tapos na po tayo. Number 1, the claim that the prophecy in Joel 2:28-32 was fulfilled through her is untrue because it was only fulfilled during the time of the Apostle Peter. Ibig sabihin ng first century. At Jerusalem during Pentecost, and the fulfillment of the prophecy did not extend to her time. Hindi umabot po ang prophecy ni Joel sa time ni Ellen White at sa time ng mga Seventh-day Adventists. I'm sorry mga Seventh-day Adventists. Hindi kayo kasama sa katuparan ng hula ni Joel. Next,
Ito pa. Next, number 2. The Seventh-day Adventist Church interpretation of the literal meaning of the darkening of the sun, moon, and the falling stars in Joel 2:30-31 supposedly fulfilled during the Dark Ages from 538 AD to 1719 AD is incorrect. Okay? The celestial phenomena mentioned in the Bible are actually figurative language referring to God's judgment, and it was fulfilled as God's judgment on Jerusalem in 70 AD. And it was due to the rejection of Jesus as the Messiah. Ibig sabihin, nung humula si Joel, sa Joel 2, na bubuhos ko ang aking espiritu, at ang araw ay magdidilim, ang buwan magdidilim, ang bituin magdidilim, yun naman ay judgment. Dalawang message ni Joel, chapter 2, dalawang message niya. Pagbubuhos ng banal espiritu, natupad ng first century, at yung judgment ng Panginoon sa mga Israel, mga Jews na nag-reject sa kanyang anak na Messiah, si Jesus. Nung first century din natupad. Yun po yung sinasabi na araw magdidilim, buwan may hindi magliwanag, at ang mga bituin ay mahuhulog. Sapagkat yung nawalan na ng glory, nawalan na ng glory ang Jerusalem. Pati yung mga religious leaders nila na tinutukoy na parang mga sun, moon, at stars, nahulog lahat sila mula sa standard ng Panginoon. Hinatulan sila. And lastly, number 3, based on this analysis, we have established that Ellen White is a false prophet due to number 3, according to the prophecy of Joel 2:28 and 29, the recipient of the Holy Spirit were the early Christian believers in Jerusalem, as promised by the Lord Jesus to them. Luke 24:49, Acts 1:8, di ba? Nag-aako si Jesus, antayin nyo ang Holy Spirit, ibubuhos ko sa inyo, at magiging saksi ko kayo. Hindi ito sa panahon ng 1844 ni Ellen White, binuhos. Oh my goodness. The prophecy of the prophet Joel is not about a single woman to be fulfilled only in America in 1844. To Ellen Harmon, nung dalaga pa siya, yan ang pangalan niya. But about the true believers, both men and women, who gathered in Jerusalem to await the promises of outpouring of the Holy Spirit upon them, based on Acts chapter 2, verse 1 to 4. Kaya walang lugar si Ellen White sa katuparan ng propesya na ito ni Joel. Kaya I encourage you to read more details. Marami pa akong detalye na hindi sinabi dito na nandito sa ating article sa formeradventistph.blogspot.com. And I pray to God na gamitin po niya itong ating pahayag nito. By His grace, mabuksan po ang mga isip na mga nag-iisip pa rin at mga nagmamahal pa rin sa katotohanan ng mga Seventh-day Adventists.